Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, doon sa natapos nga pong debate sa Senado tungkol nga po sa pagbasura ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, may mga point doon na sinasabi nila na even though daw na nagbigay na ng desisyon, ng ruling ang Supreme Court na immediately executory, hindi pa rin daw final yung decision na yun dahil nga dun sa nangyaring pagpasa ng motion for reconsideration ng House of Representatives. Ngayon dito ipaliliwanag po ni Atty. Nilabayon, ano ba yung pagkakaiba nung immediately executory doon sa final decision na final and executory. Tulad nung nung kay Bongbong Marcos, 'di ba, doon sa estate tax nila na nai-ruling na yung Supreme Court na pinagbabayad sila ng estate tax. At ang ruling nga nila is final and executory na yon, pero bakit hindi pa rin sinusunod ni Bongbong Marcos na magbayad na sila ng kalang estate tax? At parang meron pa mga sinasubmit na mga dokumento pa yung kanyang legal team para pigilan yung desisyon ng Supreme Court para doon sa final executory sa pagbabayad ng estate tax. Ngayon, kaibahan naman to doon sa nangyaring ruling dito sa impeachment na ang nakalagay lang is immediately executory. So dito ipaliliwanag ni Atty. Nilabayan ano ba yung pagkakaiba nito para mas maintindihan natin kung bakit ba ipinagpipilitan ng mga pro-impeachment na meron pang remedy or meron pang konting hope na mababago pa yung final ruling ng Supreme Court dahil sa immediately executory lang naman yun at hindi pa naman daw final yung hatol ng Supreme Court. So ito panoorin po natin. So sa executory judgment po, if a case is declared as executory by the court, that means pwede na nila ma-execute yung judgment. Whereas naman po pag final yung case, ang ibig sabihin po nun, final na yung kaso, meaning wala nang any other legal remedy po na pwede magawa yung losing party. Okay, so yan po yung difference nun. Kakaproblema lang po yan kasi generally, yung final and executory, pinapagsama po yan in a regular decision. It will become final and executory after the lapse of let's say 15 days, 30 days, so on and so forth. Pero dito kasi sa case ni Vice President Sara Duterte dun sa Duterte versus HOR, sineparate po nila na immediately executory lang pero wala pang final kasi hindi pa naman po siya magiging final talaga considering pwede pa nga mag-MR as provided po dito sa Rule 52. Kung makikita po ninyo Section 1 period for filing, a party may file a motion for reconsideration of a judgment or final resolution within 15 days from notice. Diba? So meron pa talagang remedy naman na pwede mag-MR. However, since there is a specific provision which states it is immediately executory, pwede na talaga ma-execute yung judgment na yun. Yun nga yung exception to the general rule nitong Section 4. Okay, so hopefully klaro na po yan. So medyo technical po yung in-explain ko pero sana na intindihan nyo naman talaga yung difference ng final judgment, executory judgment in relation to mga motions for reconsideration. Okay? So yun, kumbaga yung ginawa ng yung ginawa ng Senado dahil nga immediately executory na yung naging hatol ng Supreme Court, in-archive na lang nila. Kumbaga, kailangan nilang i-dismiss, patayin na yung impeachment. Saka na lang nila huhukayin kapag naglabas na ng decision yung Supreme Court doon sa MR na ipinasa ni Tambaluslos. Kasi diyan umikot yung yung pinaka problema ng Senado, kumbaga kung bakit kailangan pa nilang pagdebatihan, kailangan pa nilang pag-usapan kung dapat na bang i-dismiss agad-agad. Walang forthwith yun Walang forthwith yun. Immediately ang pinag-uusapan. Kasi ang forthwith, kumbaga, kung wala kung wala man lang problema man lang na pagdadaanan, so pwede na kagad i-execute yung ruling ng Supreme Court. Kaso ang ginamit kasi, immediately executory. Immediate executory, di ba? So, wala nang patumpik-tumpik, kailangan na kagad nilang putulin, kailangan nilang patayin, kailangan nilang i-dismiss yung ruling, yung impeachment kasi nga sabi nga ng Supreme Court from the beginning mali na. Diba? Kumbaga, ba't mo pa ipipilit yung proseso
kung doon pa lang sa umpisa ng proseso is mali na. Kumbaga parang ano, 'di ba? Parang sa isang formula sa math, 'di ba? Kapag merong ah, sasagutan, may mga formula ang sunusunod. Kapag doon pa lang sa umpisa ng formulang ginamit mo mali na, ano i-expect mo pagdating mo sa final na sagot na gagawin mo? Di mali na rin, di ba? So, kahit sabihin mong sinunod mo yung tamang proseso, yung tamang formula, pero nagkamali ka dun sa paglalagay ng mga figures, di ba? Doon nga lang sa tuldok lang, di ba? Sa decimal amount ng mga figures doon. Magkamali ka na ng lagay doon. Pagdating sa dulo, mali na yung magiging sagot mo. Kahit patama yung ginawa mong proseso, mali na. So, same thing dito nangyari sa impeachment. Mali na nga yung procedure na pagsampa nila ng impeachment dahil nga nilabag nila yung 1-year bar. Dahil nga hindi nila inaksyonan agad immediately. 'Di ba? Kasi yun yung pinaka proseso eh. Kapag may impeachment complaint, kailangan may mag-endorse na miyembro ng House of Representatives. After nun, kailangan ipasa na kay Secretary General. Ngayon si Secretary General dapat upon receiving, kailangan dalhin yung nakit ang baluslos. Totoo naman, tinanggap ni Secretary General, may receiving copy. Yung tatlong impeachment complaint, which is yung December 2, December 4, tsaka December 19. Ang problema, hindi niya inaksyonan agad-agad. At ang katwiran niya, may inaantay pa raw dahil yun ang advice sa kanya ng mga congressman na mag-antay pa raw kasi may iba pa raw magsasubmit ng article of impeachment. Na pagdating sa dulo, pagdating ng February, ang inaksyonan is yung naging botohan na lang ng impeachment, which is nakuha naman nila. So dahil doon, hindi na nila sinunod kumbaga lumaktaw na sila. Nagkaroon na sila ng shortcut. Hindi na nila dinala kitang baluslos, although siguro dinala nila, kaya nga na-endorse doon sa plenary. Ang problema, merong nakalagay doon sa procedure na kailangan dumaan muna sa Committee on Justice. Ang problema, hindi nga dinala doon kasi nga alam nila tatagal dahil nga pasasagutin pa si Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung hindi sasagot si Vice President Sara Duterte doon sa patawag ng Committee on Justice, so yun yung time na isasama na sa order of business yun para madala na doon sa Senado para nga talakayin na yung impeachment. Ngayon, kung ganun yung nangyari, sana wala na nagsampa ng motion sa Supreme Court para questionin yung article of impeachment. Ang naging problema ng House of Representatives, dinali sila ng technicality ni Vice President Sara Duterte dahil nga dun sa 1-year bar na hindi nga sinunod. So, yun yung nakitang butas ng OBP. Kaya, nagpasa sila ng motion. Tapos itong Supreme Court, siyempre, gusto munang siguraduhin kung talaga bang tama yung argumento ni Sara Duterte na nilabag nga yung House of Representatives yung 1-year bar. Tinatanong ngayon yung House of Representatives, pinasasagot kung totoo ba yung mga ganong circumstances ba na totoo ba na hindi nyo inaksyonan yung, kumbaga, anong nangyari dun sa unang tatlong article of impeachment? Kailan ba tinanggap yan? Dumaan ba yan sa tamang proseso? Meron bang kakayanan o meron bang kapangyarihan ni Secretary General na ipunin muna o magdesisyon siya na o mamili siya kung ano yung ipapasa niya kitang baluslos? So yun yung mga tanong na hindi naman sinagot ng House of Representatives na nagmamagaling pa sila, parang ang dating pa nga parang kini-question nila yung Supreme Court na bakit mo kami inuutusan na mag-submit, bakit kailangan nyo pa kami pasagutin sa mga yan, hindi naman kayo yung may hawak na impeachment trial, wala naman kayong kapangyarihan. So parang binabastos na nga nila doon yung Supreme Court. Hindi nila naiintindihan yung impeachment nanggaling yan sa konstitusyon. Ngayon, sa saligang batas natin, pagdating sa konstitusyon, Supreme Court lang ang pwedeng magbigay na interpretation na tama. Supreme Court lang yung final arbiter.
Supreme Court lang magsasabi kung tama, unconstitutional ba yan o hindi. Di ba? So, hindi nila sinunod. Hindi nila, kumbaga, tinabla nila yung Supreme Court. So, siyempre, yung Supreme Court, kung ano yung hawak nilang ebidensya, ano man yung hawak nilang mga facts, yun doon na lang sila magbabase. So, yun nga, at napatunayan nila na hindi nga nilabag. Hindi sumunod yung House of Representatives doon sa 1-year bar. Kaya ang ending, ibinasura yung impeachment. Ngayon, mabait pa nga yung Supreme Court eh. Bakit kamo? Binigyan pa siya ng pagkakataon na mag-file ng motion for reconsideration. At yun nga yung pinagtatalunan ngayon dyan sa Senado, doon sa debate nila na hinihiling itong mga nila Hontiveros, nila Tito Sen, ni Bam Aquino, ni Kiko Pangilinan, na wag mo nang pagbutuhan yung pag-dismiss ng impeachment. Kahit nga si Coco Pimentel na hindi na senador nakikisali pa at nakikiusap sa mga dati niyang kasamahan sa Senado na wag daw mo namang pabigla-bigla sa pag-dismiss ng impeachment. Nandun na naghatol na yung Supreme Court kailangan na kagad nilang ipatupad yon dahil nga kung hindi nila susundin yung Supreme Court, wala silang pinagkaiba sa House of Representatives na hindi sinunod yung utos nila. Kahit nga yung mga senador sinabi na nga nila na ang tigas ng ulo ng House of Representatives, kahit sila tinanong din nila. 'Di ba? Nung niremand nila yung article of impeachment, pinasasagot yung mga congressman. Hindi nila sinagot, binaliwala nila yung impeachment trial, yung impeachment court. So, kung yung Supreme Court binastos nila, hindi nila sinagot, ganun din yung ginawa nila dito sa impeachment court ng Senado, hindi rin nila sinagot. So, ang lumalabas, parang ang House of Representatives, sinasabi nila sila lang yung may kapangyarihan na magpasa ng impeachment para i-trial. So parang sinasabi nila na parang dinidiktahan ba nila yung Senado na kailangan ituloy na nila yung impeachment come what may, parang ganun. Dahil nga may forthwith. So doon sila binalikan ni Chis Escudero sa forthwith na yun dahil doon nga sa rules nga ng House of Representatives, malinaw doon. Immediately i-transfer mo na kagad o dali mo na kagad sa speaker yung article of impeachment, pero hindi nila ginawa. So doon nagkaroon ng maraming technical, kaya dinali sila ng Supreme Court. At yun nga, ang naging ending dito, mabait din yung impeachment court, yung Senado. So hindi kagad, although dinismiss na nila yung impeachment, pero meron yung kalakip na parang kondisyon na once na maglabas nga ng hatol yung Supreme Court tungkol doon sa MR ni Tambaluslos, aaksyonan agad ng Senado. Halimbawa, talagang mabago yung ruling na sabihin natin, yung unanimous maging majority, sabihin, okay, sige, mali yung naging hatol nung naunang hatol ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment. Ang problema, pag ginawa yun ng Supreme Court, yung integridad naman nila, yung masasalang-alang. Kasi parang ang mangyayari niyan, baliwala na yung korte natin kung ganyan na urong-sulong sila sa kanilang mga judgment, especially sa impeachment. So, magiging urong-sulong na lang yan na every time magbabagsak sila ng ruling, i-questionin through MR, tapos babaguhin ulit. So, ganun mangyayari. So, kailangan, once and for all, sa Supreme Court pa lang, tuldukan na nila at yun na yung magiging batas para yun na yung gagamitin. So, yun na lang aantayin natin kung mababago ba yung ruling ng Supreme Court through dun sa MR ni Tambaluslos. Yan po yung magiging exciting kasi once na mabaliktad yan, alam naman natin, magkakaroon na naman ng panibagong MR yan sa panig naman ng ni Sara Duterte. So, medyo malayo na naman yung tatakbuhin yan. So, mas mabuti lang talaga na sundin na lang nila yung ruling ng Supreme Court
Total, meron pa naman silang hanggang February para pag-isipan uli kung ano yung magiging strategy nila para hindi na mabasura yung kanilang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.